Good morning! Welcome to the Bungsod again. Ito na po yung nakuha po naming clamshell. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po namin lulutuin. Unang-una po ay kailangan po talaga siyang linisan dahil kinuha po natin ito sa may putik, sa lapok. Kaya brush po talaga muna. Dahil direct po namin ito lulutuin at yung iba, buksan po namin. Makikita nyo po kung paano po namin lulutuin. Napakasarap po ito. So, ito rin po yung style, kailangan buksan para tanggalin lang po yung laman and then gigisahin po namin mamaya. So, hindi siya masyadong madumi talaga kasi every time pag kinukuha namin ito kahapon, nilolublob po sa dagat. Kaya ayan, hindi talaga masyadong madumi. As in, kulay na talaga ito niya. Natural. Tapon muna natin to. Medyo makulimlim na ang dagat. Yung tuway po ay matagal talaga siya mamatay. Normally po pag bagong kuha nyo ito, maganda po siya lutuing kinabukasan dahil ang tawag po yan, ano yung tawag kay Ate Ters? Yung parang palamingin po siya para po masukan niya yung mga lapok. Kasi yung kinakain talaga ng tuway is lapok. Pag lutuin mo siya at the same time na na-harvest nyo po, medyo mataste nyo po talagang lapok. Pero pag kinabukasan po, parang masuka po nila yung lapok. So kahapon pa po namin ito kinuha, kaya ngayon lang po namin niloto. Maganda po yung weather. Yung dagat po dito sa amin sa Siargao, napakalinis. Kaya syempre, yan po yung ginagamit namin panglinis lang po talaga. Tapos yung pangluto is tubig naman po. May mga nagsasabi po kasi yung madumi daw yung dagat dito. Bakit ginagamit po namin panglinis? Okay lang naman po kasi panglinis lang is dagat. Ito po. Punta tayo dito. Ano pong tawag ito sa inyo? Tuway lang din ba? Tuway lang din ba ito sa, sa Manila? Kasi more on Siargao po yung mga tawag ko po sa aming seafood. Basta clamshell in English. Tawag po sa amin ito is tuway. At napakamura lang po itong bilhin. Kasi yung ate ko po, si Ate Bibing, ay expert po talaga ito. Nangunguha siya. And then minsan, binibenta lang niya po tag 2 pesos each. Pero ang pagkaalam ko sa iba is by kilos, no? 100 ang kilos. Kasi yung ate ko po, pag nangunguha siya, kung saan po namin ito kinukuha, sobrang dami po talaga ang naha-harvest nila. Like sometimes, nakakapagdalawang sako or tatlo. Pag sobrang dami, binibenta na lang talaga ng ate ko tag 2 pesos to 3 pesos each, which is napakamura na po siya. At ito, libre lang po namin kinuha. Madali lang po kasi ata lumaki yung tuway. As long as lang hindi mo talaga ubusin. Kasi pag nag-harvest po kami nito, hindi po talaga lahat-lahat. Iniiwan lang po talaga yung maliliit. Alam niyo po itong tuway ay maraming benefits po talaga na makukuha natin pag kinakain natin ito. Dahil mataas po ang protein niya, taas din po ang kanyang zinc,
At lupat po ito siya. Meron din pong benefits na omega. Kaya napakasarap po talaga kumain ng fresh seafood dahil maraming benefits. But of course, everything in moderation lang po ito kakainin. Nabuksan na po lahat. Tanggalin na lang po natin yung laman ng tuway. Yung napakalaking tuway, tingnan niyo po. Ganyan lang po kaliit yung laman niya. Maliit na po talaga siya. So pag bagong kuha to siya, napakataba. Yung parang may hangin pa po siya. Dahil kahapon pa po ito na harvest. Parang natanggalan na po siya ng mga laman po ng lapok. Kung titingnan niyo po, parang oyster din siya, no? Ayan. Iba lang siya ito dahil medyo brown yung kulay. Masarap po itong gisahin. Lagyan ng ginger, chili, onions, garlic. Ayan. Lilinisan po natin ito para maluto na po natin. Ganyan po siya karami. Yung sobrang daming clamshell na binuksan po natin, ganito lang po siya karami. Kuha tayo ng dagat. Yung balde natin, hindi pa tayo nakapag-invest. Sira. Pero gumagana pa rin naman. Sayang kasi itapon eh. Hindi maganda sa sa kalikasan eh. Saduhin na. Linisan po natin. Bawal po siya pigain. Ganon-ganon lang po talaga yung paghugas ng tuway. Lulutuin na po yung tuway. Isang malaking kaldero. Uy, ready na. Madali lang lutuin itong tuway. Kailangan lang talaga pakuluin dahil madali lang naman maluto yung laman niya. Nasaan yung takip? Lagyan natin ng cover. And madali lang yan po maluto. Meron po tayo ditong dalawang isda. Sugba po tayo dahil maulan. Yung favorite ko pong isda, buras. Masarap po ito sugbahin. Ito ay lupak. Mataba rin po ito sugbahin. Kung mahilig po kayo magsugba, I will recommended this one po. Masarap po sugbahin. As in, mag-oil-oil po talaga siya pag sugbahin mo. Napakataba. Lupak po ang tawag ang isda na ito. Magpa-apoy na tayo dito dahil magluto po kami ng lechon manok. Siyempre, kung meron pong clamshell, try din po namin dito magluto ng lechon manok sa bungsod. Actually, this is the first time. Magluto po kami ng lechon manok. Grabe. Yung electric pan, number 3. Yung ginamit ko na, yung pangpana talaga. Yung bungsod namin ay hindi pa po ready. Inaayos pa po.
Perfect na sana ngayon yung weather kasi normally pag umuulan, mas maraming isda po ang nakukuha po namin. Sa ngayon, makikita po natin, puro kahoy pa lang po, wala pa po yung net. So maybe next week, ready na po ang aming bungsod. Sobrang lakas lang ng aming apoy. Charcoal po ito. Lagay lang natin ito dito. At magtimpla na po tayo ng manok. Ito na po yung manok natin. Timplahan po natin. Nandito na po lahat ng ingredients. Dito po tayo mag-mix. 3 manok. Yung ibang kapatid ko po ay hindi sumama sa bungsod. Busy po. So, ganun lang po natin. Lagay lang natin sa ilalim later on. Lagay lang po natin dito. Tapos, pasok po natin sa ilalim yung ingredients. Mix natin para talaga malasa yung manok natin. Masarap po kumain ng karne, manok minsan dito sa dagat. Siyempre, meron po tayo ditong lemongrass. Tingnan natin kung magkasya. Diba? Sobrang high-tech yung pang-ano natin, charcoal. Ikot lang po natin. Parang wala tayo sa dagat. Oops. Ganon-ganon lang po tayo. Diba? Ang ganda na po ito pag maluto. Dahil nilagyan po natin ng lemongrass at iba pa po na ingredients. Ganyan lang po. Papuyin lang po natin. Ikot-ikot lang po natin slowly. Meron pa po tayong isda na subahin, plus yung clamshell po. Paluto na po ata yun. Madali lang naman po yun maluto kasi papakuluin lang po natin. So, ganito po kami dito ka-flexible sa bungsod. Pwede magsugba. Next po, maglitsyo na po tayo ng buong baboy. Joke lang po. Arrange lang natin to. Start na dito, or pa-brown-brown na. Ang bilis. Slowly lang natin paikutin. Baka naman mahulog. Next time, mag-install pa ako dito na automatic na. Automatic ng lulutuan ng lechon. Buksan na natin. Luto na ata. Ito nga, luto na. Kasi nakabukas na yung tuway. Ilagay natin dito. Ito na po yung tinanggal po nating laman ng clamshell. Kuluan ko lang po and then gigisahin po natin. Mga minutes lang po natin pakuluan. Maulan po sa labas. Maulan po. Ito po yung view po sa bungsod, sa bintana. Bukid. Ganito po talaga around February to March, maulan. Pag March po talaga ay season po sa amin ng danggit. Marami pong isda. So by that time matapos po ang aming bungsod, ibabalik lang po dito sa mga kahoy po. Yan po yung guide. And sa unahan po, maraming bungsod, hindi lang nyo masyadong makita. Marami po talaga ditong bungsod sa amin kasi ito po talaga ang pangkabuhayan. Maraming nagtatanong sa akin kung paano po magkaroon ng bungsod. Unang-una po, ito po talaga ang pangkabuhayan po sa Siargao. And mostly po talaga, ang may-ari ng bungsod dito ay mga taga-local. So kung hindi rin po kayo taga-local talaga, hindi rin din po kayo pwede magkaroon ng bungsod. Ito na po yung clamshell. Tinanggalan ko na po ng tubig.
Ngayon, magluluto na po tayo. Lagay po tayo ng ingredients. Lahat na po yan. Masarap to dahil medyo maanghang. Lagyan ko lang po ng kaunting soy sauce para hindi masyadong maalat. Yung itsura niya, masarap po to. Siyempre, tikman po natin dahil ako ang tagaluto. Oh my God, masarap. Anghang. At ito na po ang ating manok. Paluto na. Naaamoy ko na po talaga. Parang nagutom na ako nito. Ikot-ikot lang. Ikot. Yung isda. Ito na po yung isda natin. Sugba na po tayo dito. Ayan. Tingnan natin yung apoy para hindi masunog. Ito na po, naluto ng ating clamshell. Tingnan niyo po kung gaano kaliit na po yung laman. Mas lumiit pa talaga siya. Lagay po natin dito sa lagayan. Tikman po natin kung saan ang mas masarap. Itong pinakuluan lang po na walang ingredients or yung ginisa. Ito po, lasa mo talaga yung sarili niyang flavor. Hindi na kailangan lagyan ng asin, medyo maalat-alat kaunti. Sinugba po. Paluto na yung sinugba. Kusa lang po talaga lumalabas yung kanyang oil dahil mataba po na isda. Ito yung tangali. Masarap po itong kainin, mahaba po yung laman. Puno na po ng clamshell. Masarap tong kainin. Medyo warm-warm pa po. At yung manok po natin paluto na. Naaamoy ko na po ang bango dahil sa lemongrass. Ito po. Pwede rin nating tingnan dito. Circle-circle lang natin. Or pwede lang din po nakaupo. Di ba? Ang presko, hindi mainit habang naglilitsyon ng manok. Sa wakas, luto na po ang ating lechon manok. Ito po. Tatadtarin na po ni Kuya Junjun. Tanggalin muna natin Kuya Junjun. May nilagay po na alambre. Ito. Tanggalin muna yung alambre. Yan ba? Or baka yung lemongrass yan? Itan.
Pwede lang biraher. Ayan. Ang bungo. Ito, isa. Kunin mo rin. Luto na talaga. Wow. Parang totoong chooks to go ah. Teka muna, tanggalin mo rin yung ano. Tanggalin muna natin ito. Wow. First time po namin mag-lechon manok talaga dito sa Bungsod. Sabi ko, matry nga lechon manok tayo dito sa Bungsod. Possible naman talaga kasi meron po kami ditong kusina. Tikman po natin. Laging ako talaga yung nauuna. Ang sarap. Sarap po talaga. Napakalasa po. Ang nilagay po naming ingredients. Medyo crispy po yung skin. Perfect yung pagkaluto. Hindi talaga hilaw. As in, naluto talaga siya. Balance. Ito na po yung lechon manok namin sa Bungsod. 3 manok po ito pero ang dami na po. Parang lechon po talaga yung lasa. Yung parang lechong baboy yung lasa po dahil sa timpla po namin na nilagay. Makikita nyo po, very moist. Hindi po siya dry. At luto na po lahat. Thank you Lord sa blessing. Kain na po tayo. Ito po yung ating ginisa na tuway. At ito po yung pinakaluan po na tuway. At ito po yung lechon manok na niluto po natin. At meron po tayong sinugba. Siyempre po, may kamote, tapos rice. Ito po yung gusto ko. Dukot. Yourself. Kanin pa lang, masarap. Ito, yung first ko talagang kakainin. Sarap. Tayo ng rice. Yung dukot. Kinakain ko talaga yan. Tapos, kuha tayo ng kamote. Sarap. Kuha tayo ng sinugba. Mainit pa talaga to. Sarap. Musta yung niloto kong clamshell? Sarap. Masarap siya, no? With ginger. Masarap siyang kainin. Kainin po natin to. Ang sarap ng manok, no? Lasang-lasa talaga yung mga ingredients. Tamsil pa kayo dyan. Sino pang gusto? 20 pesos lang po. Ikaw, Michael. Ikaw, Kibuchoy. Ubusin niyo yan. Ikaw, Titers. Dahil busog na po kami, maraming salamat po sa inyong panonood. Bye! Labas po tayo dito sa hagdan. Maghugas po tayo ng kamay.
Napakalinis po dito ng dagat sa amin. Kung gusto nyo pong maligo, ox na ox po. Yung dagat medyo warm. Parang chocolate house daw po itong view sa aming bungsod. Bye!